patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak.
I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Morning, Yusek Claire. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck. Good luck. Have you spoken to the president about this development at ano pong sabi niya? Nadinig niya po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. At yun nga po, may mga bahagi nga yung kanyang pahayag that the palace might want to respond to. Unang-una, if I may quote, sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangako binitiwan ng kampanya. At kasunod po nito, humingi siya ng patawad kung tinulungan daw niyang mahalal si BBM bilang Pangulo. Okay, isa-isahin natin. Mas maganda po yan. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo, at rather ng mga kababayan natin, kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa Vice Presidente. Isa pa ho, again, if I may quote, di ko kinaya maging bahagi ng 2025 budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa gabinete kahit alam ko na since 2023 ang magiging kapalit ang aking impeachment. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya masasampahan ng mga impeachment complaints.